Ang dami mong satsat dito sa vlog, tapos nagkausap kayo sa video call, wala ka palang masabi. Sana ginanito mo, sana nagdemand ka, sana nagsabi ka, naging specific ka sa instruction mo sa kanya. Sabi siya sa akin, magpapadala ako ng ganito, 5 milyon. Oh, 5 milyon sana all. Papadala ako 5 milyon para sa'yo, gawin mong capital sa negosyo. Hindi naman pala taning ng buhay niya yung problema. Wala pa naman siyang pinapapirmahan sa aking divorce paper. Like I said, kalmahan lang natin guys. Guys, happy first day Ramadan. Ramadan Mubarak, Ramadan Karim para sa lahat ng mga kapatid naming Muslim. Sana po you had a wonderful Ramadan opening. And andito tayo ngayon sa kusina ni Madam Ten Gibbs. Yes. Kami ni Bani ay nandito ngayon. Kami ni Bani po ay nag-fasting, kaya medyo excited kami for dinner. Alhamdulillah. And masaya kami dahil hindi kami nag-imika ni Bani dahil pareho kaming ayaw mag-isip ng pagkain ngayon. But there's special things going on in the kitchen. Ayan si Ate Aiko, nakita nyo na yan siya. Sabi, sino yung laging kasama ni Madam Ten Gibbs? Madam, yes, let's put a face on the name. Si Ate Aiko. Hello. Shoutout sa lahat ng Cagayan. At ito pa. Meron pa dito dalawa. Ayan, si Joanna. Shoutout sa lahat. Sino gusto mo yung shoutout? Shout out sa mga taga... Sa mga, pinaiyak mo nung high school. Ikaw, Tess, sino gusto mo yung shout out? Shout out sa taga Sugal. Sugal! O, may nakakilala ba dito kay ate? Sabihin niyo, anong totoong ugali ni Princess Higa? Pangit maugali niyan. Magkakaalaman tayo. So, nagluluto sila ng ulam. Today is, anong ulam ba natin? Ginataang munggo na may tuyo. Uy, sarap! And si Bani naman, nagluluto ng aming... Anong tawag sa anyo? Anong tawag dito? Buka. Buka sa sa English, breaking of fast. So para mag-break ng fast namin ni Bani, we're going to have dates and tubig. And then our dinner, our first meal of the day is hipon na si Bani daw ang gagawa kasi expert daw siya dyan. Ayusin mo ha, girl. Tsaka yan, gisahin natin. Marunong ka din yan. Marunong ka? Ang sarap kaya niyan. Ayan. So, anong gagawin mo na luto? May butter ka? Opo. Okay. Butter shrimp. Ay, hindi ka nagsabi. Hindi kita bilang ng Sprite. Ano pampalasa mo? Yeah. Magbili ka na lang. Magpayong ka lang. Tapos si Ate Aiko naman. Ay, ang bango. Ang sarap. Alhamdulillah, ang sarap, be. Ayan. Banana bread, made by Ate Aiko. Madam Ten Gibbs, hanggang tingin ka lang muna. Kasi si Ate Aiko, sinadya niya gumawa ng wala ka. Sorry ka na lang. Sorry ka dyan. Be, wow. Tama, isang kagat lang Isang kagat, ubos agad Wow, galing na ni Ate Aiko mag-bake Madali lang, no? Ang banana bread, no? So, I am looking forward for our first meal of the day. Salamat, Lord. Alhamdulillah na meron tayong mga kakainin mamaya. But before that, pupunta tayo dito kay Calvi, kay Chico, and kay Moni. Anong ginagawa nila? Hi, guys! Hi! Did you bring my watch? Wala pa man. Nag-order pa ganit tayo. Saan si Jericho? Doing what? What are you doing there? Morning, guys. Look. Morning. Saan si Ashley? Wala pa. Wala It's pa. in the school. Saan? In the school. Ikaw ba? Pakak ka ba? Aray ko baka. O, wag dyan. Dito tayo, dali. Wag dyan kay room niya ni Mami Wiwi. So mamaya meron akong live selling guys, and I'm going to show kasi dumating yung ating mga Vietnam dresses na padded na siya, hindi na kailangan magbra. Perfect for summer. Oh, ma-break yan Ning ha. Ning, ma-break. Ma-break. Ay, wag dyan, bawal dyan, dito tayo dali. Bawal dyan, dito tayo. You're trying to destroy it. Ay! Banana muffins!
Go morning, go morning. Banana cupcake is ready. Nakatulog na sila. Pagkain nila ng kaldi. Yung piko. May pera ka dyan. Wala. Mas nagkusog pa man ako ang kalayo. Asang ano ninyo, be? Ani, oh, paano pa na yan? Slice akong kamatis ban. Oo, okay lang. Hi guys, mayong hapon. 45 minutes before iftar, magluto na tayo ng ating dinner. Ayan. Bilis, 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 bilis. Ayun. So, si Bani ang magluluto ng hipon. And ako naman ang lulutuin ko yung kabote or yung mushroom. So, igigisa ko lang siya. Diretso mo na dito gang ha. Gigisa ko lang siya guys. And then, konting oyster sauce, konting asin, goods to go. Ang mga bata, gulay na lang, no? Ano nangyari? Ang ulan? May kinagisa ka pa sa taas. Main. Sana pala yung ano natin, Ban, mga kanin natin na black ang kulay. Sa bahay. Sa kwan. Ay, di ba gidala to ni mo? Sasa. Sa kaila Hachi na shop. Ano kayo, pangatag na lang ni mo kay Ate Josel. O ba? Pero wala nang natira doon, parang meron pa. Ay, tanungin ko nga sila kung nandun. Thank you. So, etong niluluto ko guys, isa sa paborito namin magkakapatid. Eto normally binibili namin sa Sultan Kudarat pag binibisita namin yung auntie namin. Pero nagkataon na may nakita sila Madam 10 Gibbs sa palengke, bumili siya. Eh wala si Madam 10 Gibbs na yun, ako na magluluto nito. Kasi sayang naman, baka ano siya, tawag nito, baka masira. Hindi na siya masyadong masarap pag hindi na siya presko. O, diba, palusot.com. Yun pala gusto ko lang lutuin. Oh. Sarap. Ang bango. Asin na lang, please. Konting oyster sauce lang. And konting asin. So, hindi natin siya pwedeng tikman kasi wala pang iftar. Ipapatikim ko na lang kina Ate Aiko. So, si mushroom guys, ang bango. Si mushroom, hindi mo kailangang lagyan ng tubig kasi magtutubig siya habang nagluluto. Pag nilagyan mo kasi siya ng tubig, magiging masyado siyang masabaw. Masarap na siya kapag wala siyang tubig. Bango. Tsaka yung mantika na ginamit ko kanina ay pinagprituhan ng tuyo. Ayan na siya. Yan. Baba ko lang yung camera. Ilapit natin ng konti. Ayun. Pasensyahan nyo na yung ating dahil ang dami-daming niluto ngayong araw at medyo marami ng mga talsik-talsik, no? Tingnan nyo naman guys kung gaano kasarap. So pag nakita nyo tong mushroom na to, actually this mushroom may kamahalan siya, no? Hindi naman siya sinasabing mura talaga compared sa other gulay. Pero I do believe yung 1/4 nito is 25 pesos. 1/4, sorry, yung isang supot nito is nasa, hindi ko alam,
100. Eto, 100 pesos itong niluto natin. So, kita nyo guys, lumabas na yung sauce niya. Yan yung sinasabi ko sa inyo na sariling sauce mismo nung kabote. Hindi ko lang alam anong tawag nyo sa kabote na to. Anong tawag sa kabote na to, Aiko? Anong tawag sa kabote? Pangalan. Kasi di ba may pangalan yung mga mushroom? Mushroom lang din alam ko nito. Later ko na na-realize guys na may kanya-kanya palang ano no. May kanya-kanya palang ano ba 'yan? May kanya-kanya palang pangalan yung mga mushroom. Ikaw ba ready ka na? Ha? Madali lang man din yan sa'yo. Ang mga kwan, payong-payong. Tinibo na sa mga akin. Tinibo. Tikman mo nga. Aiko, tikman mo kung tama na yung asin. Please. So, sa aming magkakapatid, ang pinakamagaling magluto, si Madam Sheena. Tama ng asin? Okay na? Ha? Huwag lang masyado maalat. Ang pinakamasarap magluto sa amin magkakapatid, si Madam Sheena. Siya talaga yung napakahilig. Mahilig din ako magluto. Masarap din ako magluto. Pero hindi ako laging nagluluto. Kasi nga, mas busy ako sa pagbebenta. Si Madam Sheena lately hindi rin nagluluto, no? Pero mahilig din siyang magluto. At ang hindi talaga nakapaghawak sa kusina at hindi marunong magluto, zero cooking skills, si Madam Ten Gives. Ay, si Madam Tets pala yung kaate namin na ikalawa. Yun, the best din magluto yun. Lalo na mga gulay-gulay. So, takpan lang natin to or hayaan lang natin maluto. Hanap lang tayo dito. Pantakip. Woo! Takpan lang natin saglit. Okay na yung amoy niya, guys. May ano dito. May Knorr cubes. Lagyan na lang natin ng liquid seasoning. Ano palang tawag mo doon? Yung tawag nito, magic sarap? Sana ano pang hawak? Chicken. Wala man tong pork. Ano lang man to siya, soy sauce. Ayan oh. Ayan. So, alam nyo guys, hindi kami tinuruan ng nanay namin na magluto. Sabi niya, kung marunong daw kaming kumain, dapat marunong din kaming magtimpla. Ganun lang yung pagturo ng nanay namin. So, over the years, yun lang yung pumasok sa isip ko. Wala na, nagluto pa. So, over the years, yun lang yung pumasok talaga sa isip ko, guys. Na sabi ng mama ko, dapat daw, matik na daw ako marunong magluto. Kasi, marunong daw akong kumain. Kung alam mo kung ano yung masarap, ibig sabihin, marunong kang mag-hocus-pocus sa ginagawa mong pagluluto na maging masarap yung lasa niya. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa ibang tao. This is, mushroom. Okay na yan? Okay na to, Ban? Ikaw na, Ban? Madali naman maluto ang mushroom. Di ba, Ike? Okay na to, Ban? Okay na to! Okay na to. Ikaw na. Oo, si Chico. Chico, wag dyan, Chico, kay kasi maulan. Hindi na. So, si Bani na yung magluluto ng kani ng isang ulam. And then, by 5:41, magbe-break na kami ng aming fast. Ayan. Mamaya, guys, sama ko kayo pag-break ng fast namin o yung tinatawag na iftar para sabay-sabay nating makain yung mga ulam for our first. A few moments. Galing ni Bani magluto. Agoy from no girlfriend to 10 girlfriends. Matik. Taken naman yan si Bani. Taken na ni Mayumi, ni Calvin, ni Chico. Wala na daw siyang time for anyone else. Sabi niya sa akin, Madam, ako na bahala sa hipon. Sabi ko, sana ikaw na din bahala sa mga bayarin ko, Bani. Pagod na ako. Bani, pati mga utang ko, ikaw na bahala. Sabi niya, magaling daw siya. Sabi ko, hindi naman kita nakita nagluto niyan before. Sabi niya, daw, magaling daw talaga siya. So, butter muna.
Tapos, bawang. Magsalita ka ba? Bawang, tapos sibuyas. Oo, tapos, anong ano niyan? Pag mo lagyan ng lumay ha, ng bayuma. Tapunan ka namin ng asin kaliwaan. Ay, excited na ako sa luto ni Bani. Ay, birthday pala ni Bani ngayong March. Sana all. Harap. Hindi ka man mag-celebrate. Nagsabi ba ako na mag-celebrate ka? Birthday man ni Bani ngayong March. Ako, kami lang ng mga bata mag-celebrate. Doon ka lang sa kwarto. Huwag ka mag-celebrate. Birthday na pala. So, sa Muslim, walang birthday. Hindi nagse-celebrate. Pero, kakain kami. Magse-celebrate kami ng tahimik. Oy! Hindi bongga, hindi party. Ano lang, parang Thanksgiving lang. For another year. Alhamdulillah. Ayan. Bango nagugutom na ako. Nagugutom na ako. 5:51. Anong oras na ba? 30 minutes to go. Ilalagay na ni Bani ang hipon. Ayan. Bakit kaya nila sinabing ano? Sabi nila, pag hipon daw, ano ba? Maganda ang katawan pero tapon ang ulo. Yun ba ibig sabihin nun? Grabe naman kayo guys. Hindi man namin kitapon ng ulo. Kainin din namin yung ulo. Tinanggal lang namin yung parang buhok umanon. And speaking of hipon, the memory that I have with hipon is, hindi ko pa alam na buntis ako kay Kahil, nakita ko yung hipon na may mahahabang buhok. Suka ako ng suka. Pinakapangit na itsura na nakita ko nung pinagbubuntis ko si Kuya Kahil. Pero like I said, hindi ko pa alam na buntis ako noon kay Kuya Kahil. Bigla na lang ako parang wala na akong lasa. Then nakita ko yung itsura ng hipon, sobrang pangit, ganun. Kala mo naman makapangit sa hipon, no? But, ayan na siya. So, hindi din ako pala kain ng hipon, guys. But it's a good source of protein. Kaya meron akong hipon sa bahay. And hindi ako marunong magluto ng hipon. So, ngayon pa lang. Kasi nga kami ay lumaki na SDA or Seventh-day Adventist. Hindi kami na-expose sa seafood. So, halo-halo. Paano mo malaman na overcook yung hipon, Ate Aiko? Paano malaman pag na-overcook yung hipon? Oh, so dapat wag ganon. Wow. Yan na din ang ulam ko mamayang umaga, 2:00. Ilagay mo na lang sa ref agad para inumin mamaya for dinner. Wow, the magic potion. Whee! So, dapat sa bahay namin lulutuin yung hipon. Kaso dito kami matutulog, kaya sabi ko kay Bani, dalhin na lang namin dito at dito na lang namin lulutuin. Para dito na lang din kakain yung mga bata. Si Muning nagkakain ba ng hipon, Ike? Pag mga bata hindi masyado sa seafood. Ayan. So, antayin na lang natin si Bani magtawag. For now, pupunta muna ako dun sa kabilang kwarto at ako'y magti-tiktok kasama ang aking mga anak. Let's go. Guys, finally, it's time. It's 5:53 p.m. 2 minutes ago, pwede na mag-break ng fast dito sa General Santos City kasi yung breaking fast or yung iftar dito is 5:51. So, we are now allowed to have our first meal of the day. And kasabayan ko ngayon for iftar is si Bani. And to break our fast, syempre, meron namang mga short prayer. Ako kasi beginner talaga ako sa Islam. So, si Bani talagang pure Muslim. So, merong short prayer to say na, Allah, I have fasted for you and now with your permission, I'm going to break my fast. By the way guys, itong fasting hindi lang para sa mga Muslim ha. Meron ding mga fasting ang mga Kristiyano. Alam naman natin yan. And it has a lot of benefit. Hindi lamang spiritually, kundi mentally and physically. So for me, there's a lot of things there. But ito yung pang-break namin sa fast. Si Bani din ay magbe-break na ng fast niya, sabay kami. So pareho kami walang kain ng buong araw. And mauna kaming kakain ngayon, mamaya yung mga bata. Yan, ang ulam namin ni Bani. And meron tayo ditong gulay na kabote. Then meron kaming saging
Kasi hindi tayo magsasayang ng pagkain. And meron ditong kanin na bahaw. So, yan yung kakainin namin ni Bunny. Kapag kasi mga ganito guys, susubukin yung patience mo, no? And then you will appreciate food more. Dahil food is a big blessing. It's a sustenance. Ayun, nasusustain yung iyong ano. Magkain ka na? Ang dami nilang nakain na ano eh. Dates and then tubig. Or saging and tubig. Huwag nating biglain. Etong dates na to, wala na siyang buto. Nabili ko to. This is original siya talaga na dates. Nabili ko sa TikTok. Highly recommended ng isang plant-based na vlogger. Sarap. A few moments. Alright. So, kuha lang ako ng hipon. Yan. I want to try all kinds of. Yung mga bata hindi nagkakain ng hipon. So, i-share mo sa mga gusto magkain. Si Boss Jean. Mga bata, gulay lang sa kanila. Masyado ba matigas to? Kulay na naman. Ano to siya? Basain ng water, ha? Lutuin mo mamaya. Opo. Basain ng water, lagyan ng maraming bawang. Yakam niya. And then, mushroom. Yan. Mushroom. Sarap nun. So, pwede na akong bumili ng hipon kasi si Bunny magaling magluto. Pero madali lang man din siya. Sino nagturo sa'yo? Sino nagturo? Makita lang ako mananggalo to. Bulag mga food. Mga ante. Nakuha mo yung sa likod niya. Wala. Wala, di ba? Oh, tanggalan ako. Yung mga duck niya. Toothpick akong likon ba? Kaunti. Kaon lang. Nga pa.
Grabe ilang kaon sa imong banana bread. Para 100. Kapoy panit sa hipon. Kanon dito tahan. Kamote. May guba. Anday siya ban? Oh. Wag lang pang minute. Nasa guba ang kamote. Alright. Hello, guys. Good morning. Good morning, good morning. Kasama ko ngayon for today's episode si Chico. Ganda ng kulot mo parang alon ng ng dagat. Oh. Tita Jo, what are you looking at? The toys? I'm not buying. Sinama ko siya, guys. Ninakaw ko si Chico nang hindi nagpaalam kay Calvi. Now Calvi is looking for you, anak. Isa lang laruan na dala niya. Yung laruan na hindi ko alam. Alien. So, andito ako ngayon sa tindahan ng aking ate. Big shout out, Madam Sheena Bangkok Wardrobe. Ako'y bibili ng pangregalo sa mga guro ng aking anak. And to make it extra special, yung galing Thailand ang bibili natin, which is a wrap-around skirt. This one is very pretty, Jo. Sige daw. So, isa sample sa atin ni Miss Jo kung paano. Nice. And then, yung lock provided ninyo. Itatahi siya. Very pretty. Kasya siya hanggang anong size? Medyo pag mas malaki pa sa'yo, kasya pa din. Kasya pa din, no? Sige. I like that print. Maganda din naman tong blue. Ayan. Nak, huwag ka maglabas, ha? No. It's too dull. I like this blue. Ano siya made? May nakalagay na made in somewhere. May tag siya. Wala. Pero din namin ano yun. Tapos anong partner niyan? May pang partner kayo na top or whatever? Wala po. Meron din kaming terno po. Pero yung size niya maliit. May ano pa, up to 2XL ma'am. May 2XL kayo? Yes po. Magkano naman yan set? Nasa 1.8 ata. Ang set? Ay, maganda siya. Ito, pinatahit talaga ni Ma'am Sheena. Okay. Maganda. Okay lang. Ito, walang top ma'am. Okay lang, no problem. Patingin ako ng blue. Maganda. Pero mas angay ang top if lace ang top niya ma'am. Yung parang mga eyelet. Oo, yan ma'am. Mga eyelet, no? Kasi yung sample ng yun din eh. Or yung parang mga lace na parang ginagamit sa kimono. Ay, yung mga anong tawag mo doon? Yung ginasuot natin pag buwan ng wika. Oo. Maganda din to, gang. Palabas daw ako nito. Let me see this one. Ganda, peacock. Kasi, to thank the teachers of Calvi and Chico for loving my children, this is what I chose to give them to appreciate their love sa mga anak ko. Kasi hindi din madali yung mga anak ko, guys. Mahirap sila. Ayan, ito maganda din. I love this one too. Between blue and this, anong mas maganda ba? Maganda si blue, no? Tapos yan, maganda din siya. Though very, very subtle. Nalito patuloy ako. Dalawa lang naman yata yung bibigyan kong teacher eh. So, eto guys, ay binibenta ni Madam Sheena. So, if you want this, meron mga options. Galing to sa Thailand. Eto yung tinatawag nila na Thai traditional skirt. Wrap around yan siya. If you would like to buy one for yourself, ayan, make sure na i-check out ninyo sa kanilang Facebook page. Sheena Bangkok Wardrobe. Okay, sige. Kunin ko na lang yan. Kunin ko tong blue. Kunin ko yan. And tatlo na lang siguro kasi may friend ako na teacher. Saan? Medyo okay naman siya pero parang pang matanda kasi yung niya. May green. Peacock.
Maganda din yung may peacock. Ano pa bang options natin? Wala tayong parang yellowish. Ah, gray. Maganda din. Pakitanggal nga ito, gang. Tingnan natin to. Yan yung anak ko, guys. Ganyan talaga yan siya. May sariling mundo. Be. Sige, tabi mo yung gray ay yung purple, gang. We'll see. So, compare. Purple. Mas maganda si gray. Somehow, ito siya medyo parang mature tingnan. Ano sa tingin nyo, guys? Parang mature tingnan to. Gusto, no? Nakaka-mature. Yan na lang. Isang gray, isang blue, and isang eto. Ito, sobrang pretty talaga. Very pretty. Oh, ang ganda. Super ganda niya. Try ko nga. Sige nga, kunan mo daw ako ng video, Jo. So, kapag mga ganito guys sa Thailand, yung pinapartner nito is yung parang lace siya na style or mga eyelet. Yung mga sinusuot na mga katutubong Thai. Bakit ito yung napili ko para sa mga teachers? Kasi may mga events sa school kung saan they can wear traditional clothes from every country. Minsan buwan ng wika, buwan ng wika, United Nations, minsan, ano pa ba? Kahit pwede ano ng buwan ng wika, ma'am. no? Pwede din buwan ng wika, di ba? Kasi syempre language yun. Ayan na siya guys. Ganda. Tsaka hindi siya maiksi. So, let me get this. Then, bibilan natin to ng napakagandang box or paper bag. Or box na lang siguro. Para special. From Chico and Calvi, maraming salamat po. At pinakulot ng mga anak ko yung utak ninyo. Ayan, sige, Gcash na lang ako. Okay, total na lang. Thank you. Okay, sold na tayo sa regalo natin para sa mga teachers. Next naman na gagawin ko ngayon dahil maulan sa labas, susunduin ko yung aking nanay. Kami ay magde-date. Kasi sa sobrang mukhang pera namin lahat, at mukhang pera yung nanay namin, mas lalo na yon, hindi na kami nagkikita. So, tinawagan ko siya, sabi ko, Mama, sunduin kita ngayon. Hoy! Sabi niya talaga, sabi ko, yes. So, bakit ka nagpapasipsip? Masama ang kutob ko sa'yo. So, pupuntahan natin yung nanay ko, guys. Let's go. Ha? Hindi, lagi. No phones. I will send you back home na lang. Di ba sabi ko, wag ka magsama, but you wanted to sama. Mag-go na tayo kay Lola. Hungry ka? Oh, sige. Oo. Opo. Eto, maganda din to pang regalo. Magkano to, gang? Maganda din to pang regalo, guys. Oo, eto, ano din to, from Thailand din yan siya. Sobrang ganda. In fairness ha, napaka-ok. Guys, hi. Nag-stop lang ako saglit. Second day po ng ating fasting ngayon. And bibili lang ako ng prutas para sa ano namin ni Bani mamaya iftar. Iftar kami siguro mamaya alas 6. So nagtataka yung iba no, anong oras ganito. Iba po yung oras dito sa amin ng iftar. Sinecheck namin online. So as you can see, nagtataka yung mama ko bakit hindi daw kumain. Sabi ko, Mama, nag-fasting ako. Kasi kailangan ko din i-practice yung patience ko, guys. Kailangan ko kalmahan yung utak ko, yung puso ko. Minsan nagagalit din ako, mga anak ko apektado. So ito, isa sa way ko na sana ay maging way para kumalma ako. Ayan, of course with guidance of Allah, no? But sinama ko si Chico and nakikita nyo naman siya, guys. Hindi na po siya umimik. Sabi ko, hindi na umimik, tulog na to. And then pagkagising ko, tingnan nyo naman ang Chico ninyo. Lullaby and good night. Close your eyes and sleep tight. Kanya, zoom ko ha. Ay, saan siya? Aba, sarap ng tulog. Okay. So, bibili ako ng prutas dito, guys. Samahan nyo ako saglit. Bili lang tayo ng prutas natin. Iwan ko lang si Chico saglit. Ayan. Ay, may gulay din dito, oh. Bili siguro ako ng gulay dito para mamaya. Magkano po ang kilo ng rambutan niya? Ha? 150.
Apple, magkano? 150. Walang mas maliit, maliliit. Papaya solo, magkano te? Ang kilo. Ha? Ang kilo? Pwede na yan ngayon? Kutsara o sobrang hinog na? Ah, sobrang hinog naman to. Ah, ito ba? Pwede pa? Pwede pa, sige. Pabili ako para ngayon lang naman eh. Oh, Parang dili lang ano ate. trabaho. Doon, magkano kilo? Ito lang, pero pakipili ate yung di lata, please. Kay kainin ko mamaya. Ito, pwede pa yan. 3 lang. Wag yung malambot. Wala na. Ito, gusto ko. Parang ano na to, parang sobra na yan. Ito siguro oh. Ayan lang. Kasi pangit ba yung lata? Tapos lakatan? Ha? 55? 75? Ito walang ano, yung hindi hinog masyado. Sobra kahinog naman. Ay, ano man to? Tundan. Tundan. Saan ang lakatan? Ah, pero hindi pa masyado, ano no. Ilaw pa siya. Pa ba masarap? Parang wala ako masyado makitang prutas. Eto magkano po? 100 po. 100. Eto na lang. Fuji to ate? Yan lang isa. Magkano lahat? Guys, maayong hapon. Time check natin, mag-aalas 3 pa lang po ng hapon. Kumain ako kaninang umaga ng aking suhor around alas 4 ng umaga. Kasi parang 4:45 yung suhor dito sa amin. And then, so far, alas 3 ng hapon ngayon, walang tubig, walang pagkain. Okay naman. Siguro yung dating ako talagang mahihimatay ako guys. Pero ngayon kasi I've been training myself na wag kumain pag hindi gutom. So nararamdaman ko yung tiyan ko. Gutom na naman ako doon. Ano na siya, tawag na to, nag-iingay yung tiyan ko. It's better yesterday than today. Today nagtataka ako kasi nagsuhor naman ako pero parang ginugutom ako ng mga 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m. katulad ngayon. So what I do, I just try to distract myself. Ikot-ikot dito sa bahay ni Madam Ten Gives. Appreciate sa nature. Ayan. Appreciate sa puno ng langka. Appreciate sa puno ng mangga. Merong mga aphids. So, ito yung quiet and shady corner namin. Something like Syempre, ito hindi ako iniiwan kahit saan ako magpunta, sumasama. And, ayan, chinecheck ko lang yung mangga. I'm going. Si Boss Jean, chinek niya din yung mangga. Literal na may check. Grow. Do not touch the mango. Nobody picks the mango. Hindi pa ready ang mango. Ang ganda ng mga manggang to, pero hindi pa kasi sila ready. Pero pag medyo hinog na to, yung medyo yellow siya ng konti, masarap. Namansyahan tayo. And then, natapos ako guys, ang daming bumili ngayon ng karne ng baka. Kasi nga, di ba, tawag nito, nagpe-prepare ang mga tao for iftar. So, ano yung nagdaanan ko kanina sa palengke, ay sa mga tindahan. Bumili ako ng prutas, papaya, mangga, at saka papaya, mangga. Ano pa bang binili ko? Nakalimutan ko guys kung anong binili ko. Papaya, and then mangga, and then mansanas. Ayun, for
ang mansanas para sa mga bata, then mangga tsaka papaya na hinog para mamaya sa iftar. And then bumili na din ako ng karne ng baka para sa sabaw mamayang gabi sa lahat ng mga bata kasi malamig ang panahon, nasarap magsabaw. And then kung may sobra pa, yun na rin yung kakainin namin for suhor naman bukas. Isa pa sa binili ko ay ang kilo ng baka kanina 450 pero karne kami yun, laman-laman. Tsaka ang daming tao, wala nang mga buto-buto guys, naubos na. Dapat pag ganun bumili ng maaga talaga. And mostly sa mga bumibili, yung mga nagse-celebrate ng Ramadan at nagfa-fasting kasi magluluto sila for dinner. And yung prutas, yung binilhan ko kanina, mas mahal sila no compare sa palengke. Hindi ko nga alam, sobrang mahal nila. I think mas mahal sila ng 50 or 70 pesos compared sa palengke per kilo ha. So yung mangga nila 175, pag sa palengke ka nasa 110 lang, nasa 90, 80 ganun. And then yung kanilang mansana, 50 naman yung isa. Pag sa palengke ka naman, nasa 30 pesos lang yung kada isa. And then papaya, okay lang yung papaya kasi sobrang hinog niya na, kaya medyo okay yung kilo niya, 35 pesos per kilo. Yung karning baka, yes, 450. Puro siya karne, wala siyang buto. Gusto ko sana yung may buto. And then, bumili din ako ng saging. Nadaanan ko yung saging na saba. Iluluto. Yun yung magsisilbing kanin ko mamayang iftar. And then, yun na rin yung aking merienda mamayang gabi. Yun na din yung kakainin ko pagka kinabukasan. So, bumili ako ng tatlong, I believe parang 4 na kilo na yun or 5 kilo. Parang 5 kilo, tatlong sipi ng saba na saging. Napakaganda na nabili ko guys. So nakabayad ako doon ng 105 pesos. So far so good. Kompleto na yung kakainin natin to celebrate mamaya yung iftar. And sa mga nagtatanong, kamusta naman yung pakiramdam ko guys sa aking first time na nag-fast at nag-join ng Ramadan. So far okay. Nothing na nakakamatay. Carry bells lang naman natin talaga siya. Katulad nga ng sinabi ko, mas easier kahapon kesa ngayong araw na to. And by the time, nag-breakfast ako ng alas 4, pero by the time ng 12, 1, 2 p.m. up to now, kumukulo yung sikmura ko. Pero I am focused. I am focused and I am calm. Maayos naman akong kausap, maayos naman ako nag-iisip, nagmaneho pa nga ako ng buong araw. So like I said, kakabalik ko lang kasi sinundo ko si mama at sinamahan ko si mama bumili ng bago niyang cellphone. Kasi yung cellphone ni mama ay luma na at meron ng sira ang LCD. So it has been a productive day. Si Chico at si Moning naglalaro. Si Calvin natutulog. Si Mayumi na kay Madam Sheena. Pabalik na sila ngayon. Si Bani naman ay wala lang. Nagsiselfon siya while waiting sa oras na magluluto na kami ng dinner namin. And of course, katulad kahapon sa first day ngayong araw, mag-i-iftar din kami ni Bani together. Ayan, kakain kami together. Mauna kami kasi mga 6 o'clock or 6:30, iftar na sa amin dito sa Jensan. Yung mga bata mamaya pa silang 7:30. So, yeah, so far so good naman guys. So once again, maraming salamat sa lahat po ng mga magagandang comment ninyo sa last upload natin. Sa mga nag-judge naman sa akin as nanay, okay lang din naman. May nag-comment nga pala doon na gusto kong sagutin. Sabi, Madam, ang dami mong satsat dito sa vlog. Tapos nagkausap kayo sa video call. Wala ka palang masabi. Sana ginatito mo. Sana nag-demand ka. Sana nagsabi ka. Naging specific ka sa instruction mo sa kanya. Kung ano ba yung gusto mo. Kung ano ba yung kailangan mo. Kung ano ba yung kailangan ng mga bata. Kung magkano dapat yung ipadala. Ganun. May mga ganung klaseng reaction. So let me be very clear to you guys. Okay? Yung video call na yon pinayagan ko hindi para mag-demand. Okay? Yung video call na yon pinayagan ko para mapakinggan ko kung what's up. Okay? What's up? Bakit ka nagpadala ng pera? Bakit ka kumukontak? Bakit ganito? Bakit ganyan? Iniintindi ko yung laro ng basketball player. Oy, basketball player. Iniintindi ko ang laro ni Mr. Engineer. So, hayaan nyo kung tumahimik, hayaan nyo kung pakinggan siya, hayaan nyo kung wag mag-assume, hayaan nyo kung wag mag-expect too much sa kanya. Okay? Alam nyo yung napakahirap at napakasakit sa dibdib. Yung lahat sinabi mo na, lahat klaro na, pero hindi ka naman naririnig. Yun ang mahirap. Ngayon, titingnan mo kung yung another strategy mo, natatahimik ka lang, pero i-recognize mo, kasi ni-recognize ko sa kanya na
you know what is the problem. And this is the problem. And this one needs solution. Problema is, hindi ka nagsuporta, inabando na mo yung mga bata ng 3 taon almost. Okay? Problema is, hinayaan mo akong palakihin ang mga bata sa lahat ng aspeto without your support. Now, lumabas sa bibig niya kung paano niya susuportahan, then it means alam niya. Alam niya kung saan siya nagkulang. Okay? Hindi, sa tingin nyo ba sa almost 3 years na hindi siya sumuporta, sa tingin nyo ba hindi ako naging klaro for the first 1 year? Sa tingin nyo ba hindi ako very clear, 100% clear sa instruction ko kung paano niya masuportahan yung mga bata? Do you think those words actually made him support the children? Sometimes kasi we are very predictable. Very predictable tayo kasi nga galit tayo. Okay? Ako, pinakinggan ko siya more than nagsalita ako. Basta, alam niya na aware ako alam niya na aware ako na hindi siya nagsusuporta. Period. Alam niya na hindi ako bobo at hindi ako nauuto ng kanyang biglaang pagpapadala ng whatever, short-term na solution. I am more interested sa long-term solution niya. Siguro kung nagsabi siya sa akin, magpapadala ako ng ganito, 5 milyon. 5 milyon sana all. 10 lang yan, huwag naman kayo masyadong literal dyan guys, no? So kunyari nagsabi siya, magpapadala ako 5 milyon para sa'yo, gawin mong capital sa negosyo. Baka hindi ako makapagpadala ng ilang taon. Sige, go for the goal, di ba? Sabihin natin, magpapadala ako sa'yo 500,000 pesos. Bahala ka na anong gawin mo dyan. Gawin mo munang negosyo kasi wala akong pera. Baka 2 taon, 3 taon pa ako di makapagpadala. Walang problema. Kaya kong isustain yung mga bata. At least dyan na part na yan, talagang hands up ako sa kanya. Talagang saludo ako sa kanya. Very good ka, engineer. Gumamit ka ng utak mo sa wakas. Kasi instead na suportahan yung mga bata, why not bigyan mo ko ng kapital? 'Di ba? And yan yung next natin na gagawin. Okay? I-layout ko yan sa table and then titingnan natin. Kasi pwede naman ganun eh. Para hindi siya mag-worry. Hindi niya naman kailangang i-sustain talaga. Kasi I know how to look for money. Kailangan, if gusto niya talaga, no? So, yeah. Like I said, hayaan ko lang siya. If hindi ko makita yung galawan niya, then we will see what's our next move. Huwag naman tayong pagkatawag ng video call. Di wala tayong narinig kasi putak naman tayo ng putak. Diba? But anyway guys, I hope for the best. I am praying for the best. Masaya ako at hindi naman pala taning ng buhay niya yung problema. Wala pa naman siyang pinapapirmahan sa aking divorce paper. So far so good. Wala pa naman ako nakitang tumabi sa kanya para magbantay, okay? Pero if ever man, sasabihan ko siya, very good, have fun. Gaganunin ko siya. Walang bitterness. Pag sinabi niya pa na magkita tayo sa abroad kaso may kasama ako bago kong asawa, go for the gold. Tanungin ko pa yung bagong asawa niya. Pagka ako ba'y nag-inom muna ng nag-chill muna, pwede niyo bang pagtulungan munang bantayan itong aking mga kulot? Di ba? Pero kung hindi man lang ako sigurado, sa inyo wag na, baka mamaya mapahamak pa yung mga anak ko dahil hindi kayo marunong mag-alaga. So like I said, kalmahan lang natin guys. Kalma, baby, kalma. Ayun. So maraming salamat you guys. I'll see you on the next one. Mamaya magluluto kami ng bani ng dinner namin. Napakasarap. I'll see you on our iftar. And assalamu alaikum.